Uso ngayon yung bangka ay isda na galing Thailand. Mabilis magparami yata noon. Log. Ito, ready na rin naman yung kabilang bangka na yan. Ready na, punong-puno na rin yung beans. Makakamis na rin yun mga kalaot yung magpapakain ka ng isda, no? Salamat sa invite mga kalaot. Ama namin. Ama namin. May pagpunti nga para sa anak ni Paring Kalaot. Uli kaya yung sayawan natin sa kubo. Yung, kain muna tayo mga kalaot. Ito yung kadugtong lang sa vlog natin. Ang sarap yung gulay, tsaka ito ginamos, oh. Gulay. Pampahaba ng buhay. Ako mo lang unang kumain sa aking nilutong gulay. Napaubos na eh. Ngayon ko lang, matatapos ko lang kasi mag video. Kaya punta tayong Kiling, makakayaot. Punta tayo dun sa ating bangka. At may bagyo na naman parating. Pumutok kaninang madaling araw yung bulkan pala. Panood ko kanina eh. Panood ko sa ayan ako sa balita. Kasi parang kalatog. May kan din nakuha nila yung kanang bulkan. At kukunin natin yung kanyang video clip. So yan po mga kalaot, at tapos na po tayong kumain ng almusal. So ngayon tayo po ipupunta tayo doon sa Kiling sa ating bangka. At kapag silip-silip muna dahil may bagyo na naman. Ba yan? Kapag katatapos lang natin magluto. Bagyo na naman. Malaki kasing bagay pagkakuan mga kalaot pagka bangka natin hindi naman bagyo. Anong time Kiling? Patay doon, Kiling pa, may sasakyan. Pumutok kaninang bulkan, daling araw. Nandito na po tayo sa Dimapilis. Kailan kayo anong lalaot? Mamaya na eh. Alas 11. Alas 11. Ang gamit namin bangka yung kitik-kitik nakataas ang bangka mo. Natakot kami sa bagyo eh. Bakit? Nakataas po doon sa basketball pati yung amin. Hindi pa namin na ibababa. Bigat na katigidig. Hindi, nandun naman ang kitik-kitik nakababa, hindi ko binabara. Kahit kayo mabagyo yung katigidig, hindi yung mabasag. Para naputol nga yun ang bagyong Kastin. Naputol. Alin? Yung bangang yun. Yung mga kalaot, at nandito na nga po tayo sa baha-baha. Ano yan? Isda? Anong isda? Uso ngayon yung bangka ay isda na galing Thailand. Mabilis magparami yata noon. Yung maraming balay, parang kuan, parang manok. Daming malapad yun. Ano nga, teka, yan mga kalaot, dito pala binara nila ng ating bangka. Yan. Safety, di ba? Kasi may bangko, may barko, ay may bagyo pang parating. Yan. So hindi
Yun muna uli yung ginagamit nila. Ayun. Yung isang iyon. Diba? Maraming mga bata. Mamaya pa sila magpakain ng manok, ay mga manok, isda, pagka tawag ito, pagka alas 11 na daw, para isang bisis silang magpakain. Pakain nila yan, tinapay at cod feeds. Yun ang alaga nila pa rin Paul, dadalawang ay no, 4 na butas yata natira na at puro similya na. Yun, matiming nga yung dagat to. At kagabi pala ay kaninang madaling araw pumutok na naman daw yung bulkan. Pero mahina naman, mahina. Buti na lang ay mga ganyan, parang pumusngat lang. Mas maganda pa nga ganyan, pumutok siya ng paunti-unti. Wag lang siyang pumutok ng bigla. Baka naman pag nakaputok ng bigla, babalik na naman po sa dati tayo. Yan, tama lang yung ganyan, paputok-putok siya pabigla. Ano, paunti-unti. At busy rin sila din sa pagka ano, kuha ng buhangin. Natunog yung bakho. Para maunti-unti na hindi, wala pa silang maistakan ng kuan, gawa na ang dami nilang stock. So sana ay pagka wala na silang stock, saka na lang ulit kayain yung buhangin, ano, ilog. Ito, ready na rin naman yung kabilang bangka na yan, ready na, punong-puno na rin yung feeds. Yan, nakakamiss na rin yun mga kalaot, yung magpapakain ka ng isda, no? Kaya mamaya siguro gusto ko sumama mamaya, no? Pwede lang alas 11 at makatulong doon na magpapakain kami ng tilapia. At nakakamiss din. Tagal na rin po tayong kuhan, hindi nagpakain na magdadalawang taon na. Nalugi kasi kami nung kuhan, ang laki ng lugi namin nung piskilan. Ang 10 butas po ng kuhan, 10 butas na bangus na puro harbisin na. Harbisin na sana, naka-schedule na po yung harbisin. So ngayon, yung aming buyer biglang ikinuan, pininding muna at gusto sabi tataas daw yung bangos. So ang presyo ng bangos ay 128 na. 128 ang kilo. So ito sa tingin ko sa akin, dahil kakunti pa naman ang kain noon, yung 10 butas na sa mayigit pa lang 3,000. So kikita talaga na malaki yon. Ay wala po akong kasalanan doon. At kasalanan na nila dahil pinaparbis ko na, malalaki naman na, jumbo balasak na po yung ating bangos. Ang sabig-sabihin ng jumbo nasa mga kuan yun, mga 500 gram, 3/4 kilo. Ang balasak naman nasa mga kuan, yung kalahati ang kilo. Yun, ang presyo nun ay 128. Pababa na nun, medyo pababa na rin ang presyo nun, nasa mga 115 ganyan, 120 balasak yun, mga ganyan. Hindi, mga 123 yata mga balasak pag ganyan, o konti lang diferensya doon sa jumbo. So ngayon tinamaan tayo ng ganoon piskil, so wala sa akin ang diferensya na sa kanila. Kaya nang hinayang din ako nung time na yon, kasi baka sabi ko baka madisgrasya to gawa ng Mayo, buwan ng Mayo yun eh, buwan ng Mayo. So dumating nga yun tamang sabi ko mga kailangan ma-harvest na natin to mga bago mag first week ng Mayo. Sabi mga akin na lang daw, pending muna. Sabi ko no, first week ng Mayo, sabi ko baka may lalabas ditong kuan, dahil pagka tining lalabas dito ng nawawala ditong oxygen pagka ganyan. Ay tamang-tama mga agis saka lumabas, agis ng Mayo, lumabas yung ubos lahat. Nasa mga mahigit 100 tons yung aming bangus noon sa tansya ko. So malaking lugi, milyon.
Ngayon sabi magkuhan muna, payang muna, yung pahinga muna. Siyempre sila naman ang nangangapital, ay kuhan lang ako doon hati kami doon sa tubo. Pagod lang yung akin, pagod, kailangan sipag at pagod, yun ang kapital ko doon. Kaya wala tayong magagawa pagka ganun ang sitwasyon, yung dadating yung sitwasyon na mga ganyan mawawalan ng oxygen. Kasi bangos medyo mahina yun siya sa mga ganung mawawalan ng oxygen. Kahit sa norte yung bangusan sa norte, ganyan din, nagpipiskil din. Kaya ngayon napakataas ang presyo ngayon ng bangos, 220 na ang kilo. So ang laki ng tinutubo nung pagka gano'n ang presyo ng bangos, ang lalaki na ng tubo nun. Kahit makuhanan pa yung bangos mo ng pantay, halimbawa toka ang bangos mo ay 1,000 sako, tapos makuhanan din yun ng mga 10 tulinada, tutubo ka na doon ng parang ganun na rin, kasi nakapakamahal yung presyo. Ang katapat nun ngayon pagpalagay natin ang feeds ngayon sa mga 1,000, di ang kabayaran mo rin doon ay 10 tulinada na pag feeds. O kung makuhanan na kakain yung isda ng mga 1,000 yung bangos, makukuhanan po yun ng mahigit na mga 10 tulinada, na sa mga 12 or 13 tulinada. Kasi ang bangos hindi naman ganun kalakas kumain, mahina lang kumain yung bangos. Kaya lang ang bangos maya-maya ang konti, kain na naman maya-maya lang nakain. Kaya malaking tutubuin yung pagbangos ngayon kung sa time ngayon na makaharvest tayo ng ganun. Ngayon bigla yung magbabangos, kaya mayroon na namang harvest. Kaya lang dito walang bangos dito sa amin, to sa area dito sa amin. Diyan may bangos pala dyan, mga ilang butas lang, pero hindi kagaya sa Sampaloc na halos puro bangusan lahat doon. Sampaloc nandoon sila namumulpog yung mga financier na mga Chinese, naroroon yung, kaya lang mga silduhan naman yung mga tao doon, silduhan. Hindi kagaya dito sa amin, talagang hati, alisin po yung gastos, ang feeds, alisin yung gastos bago hahatiin yung natira. Pero malaki din ang mahati mo doon. Minsan makakahati ka ng magandang presyo, makakahati ka rin ng malaki. Halimbawa naalis ang gastos ay nasa mga 1 milyon gastos, tapos pinagbentahan mo ng 2 milyon, hatiin nyo yung 1 milyon. Ganun ang labanan dito. Wala na kasi ditong napasok pa ditong swelduhan, puro hatian ang labanan dito. Kasi kailangan, kasi paghatian kailangan, kasi alam din ng mga financier na kailangan sisipagan mag-alaga, at kailangan lagi sa mga maisip yung isda, babagyo man o kailangan ganun para kikita din yung mag-alaga. Hindi mag-aalala ngayon ang financier pagka ganun, kasi iba pag buwanan buwanan, patuka lang ng patuka, yung isda pala butas na, hindi na sinisisid, ganun. Pabayaan na, sasabihin abay, mayroon naman akong sahurad buwan-buwan, di ba? Kaya mahirap din yon ang ng financier at yung mag-aalaga. Kasi mayroon talagang mag-aalaga na ganyan, sweldo lang ang kanyang hinahabol, hindi yung kumikita yung financier. Ayan. So balik tayo dito sa ating bangka. Ayan. At nasa sip naman siya. Okay naman to, kasi may bagyo na naman kasi parating, mga kalauti. Malakas din daw yon. Ngayon ko lang papasok pa. Yan abot din ditong tubig pag tumulakas ang bagyo. Naabot din to ditong baha, pero hindi naman kalakasan yung baha. Minsan likas ka rin
Ang daming ibon dito. Mga kalapati. Pero bawal yata yan sa YouTube eh. Yan ang motor natin. Pauwi muna tayo. Tara, let's go. Okay na. Let's go, pauwi. Ay, makakiraan. Archie. Ay, palis na. Ay, nagkarga ng phone nila. Karga ng ponla. Oo, papasok siya. Kahit dyan sa kanto siguro. Oo. Doble kita. Ipak mo na. Okay. Pauwi na tayo. Yung mga kalatat, nandito na ulit tayo sa bahay. Wow, meron na naman palang umuslong oh. Wow. Ito, kakukuha lang natin ng isang araw niyan. Ang dami na naman ulit bunga oh. Yan oh. Yung mga maliliit wala pang bunga. Nadili ang kanilang pagbunga. Ito, mayroon din bunga. Ito, yan na uli. Ito. Meron na. Ito rin. Ang dami na uling bunga mga kalaw. Pangkolinyos. So yan po mga kalaut, at pahinga muna tayong konti at mamaya na naman magkasundo na naman po tayo dun sa Tagaytay. Susunduin naman natin yung hinatid natin kanina. Right. At galing nga po pala tayo ng Kiling. At tinignan natin ating bangkakawilang natin. At pinasilip ko rin kanina yung ating pong okra, sa medyo lumaki na rin yung bunga. At malapit na rin po natin siyang aanihin. Ano yun? Yan mga kalawat, at sundo na naman tayo. Sundo na naman tayo sa school. Ay, sa Tagaytay. Let's go. Ito
Hindi natin si Clark. Ayan, nabot po tayo ng ulan. Mga kalawat, at tinabot po tayo ng ulan. So marami po salamat po sa nakarating po sa ating dolong video. Yan, dito lang po. At tapos po natin yung sinundo. Right, bye bye po.